Sa chapter na ito, muntik nang mahulog ang mga batang giants ngunit iniligtas sila ni Loki matapos siyang mag-transform sa isang itim na dragon. Posible bang siya ang tinutukoy na pinakamalakas sa mundo? Samantala, naka-Gear 5 na si Luffy at mukhang papalapit na ang direktang paghaharap nila ni Imo. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Imo sa pagbabalik ni Joy Boy? Alamin natin ang buong detalye sa spoiler breakdown na ito. Like, comment, at subscribe para sa mas marami pang One Piece updates. Lumabas na nga ang mga spoilers para sa Chapter 1174, at ayon sa impormasyon, ang title nito ay The Strongest in the World. Mamaya malalaman natin kung sino nga ba ang tinutukoy sa pamagat na ito. Magpapatuloy ang kwento kung saan nagtapos ang nakaraang chapter, ang hindi sinasadyang pagkasira ni Summer sa barkong paglalagyan sana ng mga batang giants. Ayon sa spoilers, hindi pinigilan ni Summers ang mga bata. Patuloy silang naglakad hanggang makarating sa dulo, kung saan may malaking butas dulot ng pagbagsak ng sirang barko. Dahil wala na ang Sea Clouds na sasalo sa kanila, siguradong diretso silang mahuhulog pababa. Mas lalong nakakagigil ang sinabi ni Summers, okay lang daw kung mamatay ang mga batang giants dahil maaari naman silang kumuha ng panibagong set sa hinaharap. Para sa kanila, replaceable lang ang mga bata. Tulad ng nabanggit sa analysis natin, hindi malaking isyu ang pagkasira ng barko, ang tunay na problema ay ang oras. Nagmamadali si Imo na makuha ang mga giants ng Elbaf. Makikita pa sa mukha ni Summers sa nakaraang chapter na kabado siya, alam niyang mananagot siya kay Imo. Sinubukan ng grupo nila Ripley na pigilan ang mga bata. Ngunit dahil kontrolado pa rin sila ng Arrow Devil Fruit ni Ganko, tuloy-tuloy silang naglakad hanggang sa mahulog. Sa eksenang ito, makikita ang mga magulang na niyakap ang kanilang mga anak habang sabay-sabay silang bumagsak, handang mamatay para lang mailigtas ang mga bata. Pero kung akala ninyo tuluyan na silang nahulog, hindi pa. Biglang nagpakita si Loki. Nag-transform siya sa isang itim na dragon at sinalo ang mga bata pati ang kanilang mga magulang. Wala pang opisyal na pangalan ang Devil Fruit niya, pero base sa hints, mukhang isa itong Western-type dragon, ibang-iba sa Eastern dragon form ni Kaido. May posibilidad na ito ang Ryu no Mi model, Nidhogg, na konektado sa mga nightmare beings. Mas tumataas ang tsansa na ito nga ang kanyang fruit base sa bagong impormasyon. Ngayon, pag-usapan natin ang title na, The Strongest in the World. Si Kaido ang tinawag na strongest creature. Si Whitebeard ang strongest man. Pero sa chapter na ito, tila si Loki ang tinutukoy. Simula pa lamang nang ipanganak siya, ipinakita na niya ang kanyang pambihirang lakas. Tandaan, ang kinakatakutan nating pagbagsak ng mga batang giants. Si Loki mismo ay inihulog ng sarili niyang ina noon. Ngunit hindi siya namatay. Umakyat pa siya pabalik sa Sun World. Napakaganda ng poetic parallel dito, alam ni Loki ang pakiramdam ng itakwil at ihulog ng magulang. Kaya ngayon, siya mismo ang nagligtas sa mga batang muntik nang maranasan ang parehong kapalaran. Sa pagtatapos ng chapter, makikita si Loki sa kanyang dragon form. Nakasakay sa ulo niya ang naka-Gear 5 na si Luffy at si Ragnir na nasa squirrel form. Handa na silang harapin ang mga nightmare monsters. Kung matatandaan ninyo, nabanggit natin sa chapter 1172 analysis ang posibleng entrance ni na Luffy at Loki, at tama nga ang hula. Katulad ng entrance ni na Momonosuke at Luffy sa Onigashima, ganito rin ang ginawa nila dito. Mas exciting pa, direkta ng naka-Gear 5 si Luffy. Ibig sabihin, malapit na ang harapan nila ni Imo. Makikita na ni Imo ang bagong Joy Boy. Ano kaya ang magiging reaksyon niya? Matatakot ba siya? Magagalit? O matutuwa dahil sa wakas, bumalik na ang kanyang mortal na kaaway? Dagdag pa rito, nagkaroon ng debate ang mga giants tungkol sa kung si Sun God Nika ba ay God of Liberation o God of Destruction. Ngayong makikita nila si Luffy sa Nika form, posibleng tuluyan na silang makumbinsi. Samantala, si Ganko ay kasalukuyang lumalaban kay Imo para maibalik ang kanyang alaala. Kung sakaling bumalik siya sa normal at makita si Sun God Nika, ito kaya ang magtutulak para tuluyang maalis si Imo sa kanyang katawan. Abangan natin.